Yung mga nakaupo, okay pa ba kayo? Baka gusto mo nang tumayo. Hindi, joke lang po. Alam ko naman kaya po kayo ang nakaupo dyan dahil maaga po kayo kanina. Kaya nasa VIP seats po kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Grabe ang init ng inyong pagtanggap sa giting ng Pasig. Maraming salamat po. At totoo naman po na ang layo na ng narating natin bilang isang lungsod. Tama po ba? Susugan ko lang po ng konti yung nabanggit ni Congressman Roman. Kasi alam niyo po, noong 2018, nagdesisyon po ako at sa desisyon na ito, nagbago ang aking buhay. Nagdesisyon po ako na tumakbo para Mayor October 2018. 2 araw bago mag-deadline para sa filing ng Certificate of Candidacy. Nagdesisyon po ako dahil sa pag-iikot ko sa Distrito 1, konsyal po ako ng District 1, at sa konting pag-iikot sa District 2 ng mga panahon na yun, naramdaman ko na naghahanap ang mga Pasigenyo ng tunay na pagbabago. Pero alam niyo po, ang totoo, kung nag-ikot kami ni Kong Roman at naramdaman natin na parang, sige, pwede, okay lang, sana hindi na kami tumuloy. Pero sa pag-iikot namin ni Kong Roman, nakita po namin na ang Pasigenyo, bukod sa naghahanap ng tunay na pagbabago, ang Pasigenyo, matatalino, hindi madaling bulahin, mapanuri. Kaya kami nagdesisyon na ituloy ang laban dahil nakita po namin na mula sa Santolan hanggang sa iba pang barangay ng Pasig, ang mga Pasigenyo nag-iisip bago bumoto. Ang Pasigenyo hindi mo kayang paikutin. Ang Pasigenyo mula Santolan hanggang Binagbuhatan, ang Pasigenyo mapanuri, Pasigenyo matatalino bumoto. Kaya nung nakita po namin ito, sabi, ito na yung tamang pagkakataon, ito na yung tamang panahon para ipaglaban ang pagbabago. Pero sana huwag nating kalimutan na ang pagbabago pwedeng maging maganda, pwedeng hindi maging maganda. Pwedeng maganda pero mababaw lang. Pinalitan yung pangalan ng politiko, pero yung sistema, yung kultura, yung politika, ganun pa rin. Posible po yun, ayaw natin yun. Ang pinaglaban natin, tunay, malalim na pagbabago, higit sa lahat, pagbabago na maaari nating ipamana hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Santolenyo at Pasigenyo. At fast forward tayo, 2025 na po ngayon. Ang laki na ng mga napagtagumpayan po natin bilang isang lungsod. Marami na tayong nagawa na sabi nila noon, imposible. Sabi nila noon, imposible. Halimbawa na lang po, mga proyekto natin ngayon, nakikita naman kung nag-iikot-ikot po kayo ng Pasig, nakikita niyo po, marami tayong mga proyekto, infrastruktura man, o scholarship, assistance man, social welfare, at iba pa, makikita niyo po, iba't ibang ginagawa ng inyong lokal na pamahalaan. Mula 2019, may nakita po ba tayo na Project of Mayor Vico Sotto? Wala po, di ba? Kasi ayaw na natin ng mga lumang style. Pero alam niyo po ba, na 2019, sabi sa akin ng mga ibang mga batikan, sabi nila, nako Vico, patay ka. Kasi pag hindi ka naglagay ng pangalan ng mukha mo, kahit letter B sana, sabi nila, pag hindi mo gawin yan, pag walang pangalan mo yung mga proyekto, naku, 2022, hindi ka naman nanalo, sabi nila sa akin. Pero ako, aminin ko po sa inyo, hindi na po ako mahiya sa inyo, ha? Noong 2019, sa totoo, hindi naman ako sigurado eh. Wala naman sa atin ng nakakaalam kung ano mangyayari bukas. Kung ano mangyayari sa hinaharap. Noong 2019, bagong mayor ako, di po ako sigurado kung gagana yung ganun style. Siyempre, papaisip din ako. Baka nga isipin nila, wala akong ginagawa kasi hindi ako naglalagay ng pangalan pag may project. O baka may ibang kumuha ng credit, sabihin nila, project nila yun. At totoo naman, kahit pa paano nangyari po yun. Pero okay lang, kaya na po natin. Pero nakakatuwa, dahil ito na tayo ngayon eh. Pero alam niyo po, kahit hindi ako sigurado noong 2019, hindi ko alam kung ano mangyayari sa hinaharap.
nagdesisyon po tayo na ano man ang maging resulta sa politika, basta gagawin natin kung ano ang tingin natin ang tama. Titindig tayo so ano tingin natin ang tama. Kung ano maging resulta sa politika, tatanggapin natin. Nagkataon, matatalino ang Pasigueño. Naging maganda yung resulta noong 2022 sa tulong po ninyo. Sabi nila imposible, ginawa pa rin po natin. Yung paglilinis ng ating pamahalaan. Nung una po akong naupo, may mga iba, narinig naman nila yung sinasabi ko nung kampanya na maglilinis tayo ng pamahalaan, tatanggalin natin yung kickback, ayusin natin yung proseso para makatotohanan yung public bidding, totoo na bukas, transparent, walang dayaan, walang luto. Nung sinimulan na natin ipatupad ito, nung July 2019, unang buwan natin sa pwesto, yung iba, nagulat. Kasi akala nila, sinasabi ko lang dahil campaign period. Pero nung ginagawa, pinapatupad na, nung naglilinis na talaga tayo ng pamahalaan, ayun na, nagulat yung iba. Sabi ng iba sa akin, nako, at yung mga nagsabi sa akin ito, yung mga matatagal na sa gobyerno natin, yung mga 30 years na pataas, yung mga talagang nakabaon na doon, yung mga inugat na doon. Sabi nila sa akin, ako, Mayor, maganda naman po yung gusto niyong gawin. Kaso, may hirapan ganyan. Pasensya na po, sabi sa akin, hindi posible yan. Yung mga gumagawa ng yung mga kasama sa lumang kalakaran, yung mga nakaugat na yan sa City Hall. Hindi mo basta-basta matitibag yan. At may punto po sila kasi yung nilabanan natin noon, sa totoo, malasindikato pong grupo yan. Tandaan po natin, hindi milyon. Ito po, seryosong bagay. Hindi po milyon ang pinag-uusapan natin, bilyon. Nakakita na po kayo, di ba, ng hold-upper, magnanakaw, may ginagawang matindi para sa 1,000, para sa cellphone. Ilang libong piso lang po ang cellphone. Ano kaya kung para sa bilyon? Di tayo magugulat, may ibang tao handang gawin ng kahit ano. Handang ibenta ang kaluluwa nila para dun sa bilyon-bilyon na yun. Pero tumindig po tayo, kahit sabi imposible, kahit mahirap, tinaya natin, buhay natin mismo, pero sa dulo, napagtagumpayan po natin. Pero una sa lahat, hindi ko po nagawa yan ng ako lang. Baka kala nyo, ako lang yan. Hindi po. Kung hindi niyo po ako sinuportahan, kung wala kayo sa likod ko, wala, matagal na akong nanghina. Matagal nang, walang mangyayari kung ako lang mag-isa. Tao lang din naman ako. Pero pag nakikita ko po kung paano niyo ako sinusuportahan, nabubuhayan ako ulit, doon ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Yan naman ang totoo. Yan naman po ang totoo. Tandaan po natin ang matinding pagbabago sa ating lipunan. Lalo na pag gusto natin baguhin ng isang bagay na dekada-dekada na, hindi yan kaya ng isang tao lang. Kaya yung pagbabago na tinataguyod natin, yung mga prinsipyo ng mabuting pamahalaan na pinaglalaban natin, hindi siya pwede na mayor lang. Kailangan lahat tayo o ang nakararami sa atin ay magtutulungan, magkakaisa. At yan po ang ginagawa natin sa lungsod ng Pasig. Kaya yung mga bagay na sinasabi noon imposible, nagkagawa po natin ngayon. Alam nyo, isa pa po sa pagbabago na ginagawa, na pinatupad natin sa lungsod natin, binuksan natin ang pamahalaan. Marami po nagtaas ka ng kamay dito nung tinanong ni Kong Roman kung matagal na po kayong nakatira sa Pasig. Alam ko mga taga-Santolan, maraming dito, more than 40 years na nakatira. 58 years po. Meron po ba dito lagpas 60 years? Sino po dito more than 100 years lang nakatira sa Sumobra. Marami sa inyo matatagal na po sa Pasig. Alam ko yung bayan natin, medyo malayo po dito. Naririnig ko nga po sa iba, pagpupunta ng mega market, pagpupunta ng munisipyo, ang sinasabi ng mga iba, pupunta ako sa Pasig. Parang nasa labas kayo ng Pasig minsan, di ba? Kasi siguro malayo lang talaga. Pero siguro kung matagal na kayo sa Pasig, madalas din naman kayo napupunta dun sa poblasyon area, malapit sa City Hall natin. Sino po sa inyo
nakaalala pa doon sa lumang munisipyo na 3 palapag lamang. Naalala niyo pa po, di ba dati maliit lang yung munisipyo natin. Naalala niyo pa po yung kabebe, yung octopus. Naalala niyo pa po. Nay, doon kayo nagde-date dati, no? Sa roof deck nung yung pangatlong